Suportado mga idol ng Iglesia ni Cristo ang isinagawang malawakang rally sa EDSA. Subalit kagaya ng inaasahan natin, ang rally na isaganawa ng Iglesia ni Cristo ay hindi naging maayos. Dahil ang mga iglesia na ito na nagrarally ay hindi talaga mahal ang bansang Pilipinas at ang ipinapakita nilang suporta lamang ay para sa kanilang piling-pili na politiko na kanilang gustong suportahan. At alam naman natin nga mga idol kung sino ang politikong ito. Aminin man o hindi nga mga idol ng mga iglesia ni Cristo, subalit ramdam natin at kitang-kita natin kung sino ba talaga ang kanilang sinusuportahan. At dahil sa mga ipinapakita nga mga idol ng iglesia ni Cristo na ito na panggugulo sa ating gobyerno at sa pamahalaan, ay labis na nakabahala nga mga idol dahil ang kanilang ginawa ay nagdulot ng malawakang traffic na kung saan ay nagdulot ng matinding abala para sa ating mga kababayan na nagko-commute, nagbabiyahe para sa kanilang lugar na pupuntahan. At tila ang mga iglesia ni Cristo na nagrarally na ito ay walang pakialam para sa mga kababayan natin na nagbabiyahe o nagko-commute, nagtatrabaho ng maayos. Subalit dahil nga mga idol sa ginawa ng iglesia ni Cristo na nagrally, ay dito natin makikita na wala silang pakialam sa kanilang kapwa at ang gusto lang nilang gawin nga mga idol ay ipakita sa mga politiko at sa kanilang samahan na sila ay nagkakaisa, na kahit mali-mali na ang kanilang ginagawa at mali-mali na ang kanilang ipinaglalaban, ay todo pa rin sila sa paggawa ng kanilang mga gusto na kahit wala na sa maayos na katinuan. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan nga mga idol, lalong-lalo na sa mga naghahanap buhay, ay hindi nagustuhan ang ginawang rally na ito ng mga iglesia ni Cristo. Nandito nga mga idol ang mga pahayag ng mga taong nagtatrabaho, subalit sila ay inabala ng labis. Malaking habala to kasi imbis na maparami yung booking namin, lalong atabala yung biyahe namin eh. Sobrang abala. Kaya tingnan mo, natagalan ako sa pagbiyahe. Marami kami dinaan ng ruta sa dahil mo ba yung mga part po na halos hindi na pumaanda talaga. Wala namang problema o masama nga mga idol ang mag-rally, lalong-lalo na kung ang layunin nito ay ipakita ang kanilang pagtutol sa mga bagay-bagay na hindi nila nagagustuhan sa ating pamahalaan at sa maayos na paraan nila ito ipinapakita. Subalit ang ganitong klaseng rally nga mga idol na kung saan ay nagdudulot ng labis na problema, lalong-lalo na sa trapiko. Ito nga mga idol ay hindi magandang halimbawa na hindi dapat tularan ng ating mga kababayan. Ang ganitong rally nga mga idol ay nagdudulot ng sakitan, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng gobyerno at sa mga taong nagrarally dahil ang kanilang layunin ay hindi naaayon sa batas. Dahil ang kanilang totoong layunin nga mga idol ay pakay ay upang suportahan si Senador Marcoleta na kung saan nga mga idol ay kapwa nila Iglesia ni Cristo. Yes, tama mga idol, marami sa mga nagrarally ay para protektahan at suportahan si Senador Marcoleta. Pero para sa kaalaman ng marami at para sa kaalaman ninyong lahat, hindi lamang Iglesia ni Cristo ang nakapaloob sa mga tao na nagrarally na ito, dahil sakop na nito o kasama na nila ang mga KOJC na kung saan nga mga idol ay pinamumunuan ni Kibuloy, at marami rin sa kanila nga mga idol ang mga born again na kung saan ay nabulag sa katotohanan. Marami rin sa kanila ang Katoliko na nabulag din ang kaisipan, at maraming sekta din nga mga idol ang kasama sa mga taong nagrarally na ito na kung saan ay supporters ng mga Duterte. Ito ay hindi na nakapagtataka mga idol dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay marami siyang nalason ang kaisipan, nalason ang kanilang pangunawa, na hanggang ngayon ay tuto pa rin sila sa pagsuporta sa mga Duterte kahit na maling-mali na. At ayon nga mga idol, mismo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sila ay umamin na ang kanilang ginagawa nito ay bilang pagpakita sa pagsuporta kay Senador Marcoleta at pagtutol dito
dahil di umano nga mga idol kinasuhan si Marcolita ng plunder na hindi naman naaayon di umano sa batas. Ganito ang gawain nga mga idol ng Iglesia ni Cristo. Kapag hindi pabor sa kanila, manggagaliiti sila sa galit. Subalit kapag pabor sa kanila ay tutukampi sila sa mga ito. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya na alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito na siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiteng ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan. Inyong napakinggan mga idol kung paano niya sinabi na si Senador Marcolita de umano ang nag-expose sa mga katiwalaan, subalit si Marcolita pa ang makukulong. Ganito rin naman nga mga idol ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang nag-expose ng mga katiwalaan sa Ghost Project o sa Flood Control Project, subalit siya pa ang naging masama sa mga tao. O diba? Ganito ang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong ginawa ng Iglesia ni Cristo? Anong ginawa ni Marcolita? Sinulsulan, ginatungan pa ang isyu, nakisyo si Pangulong Bongbong Marcos ang totoong salarin, ang totoong may kasalanan at totoong mastermind sa lahat ng mga ghost project sa flood control. Totoo nga mga idol na ang karma ay hindi natutulog. Kapag ginawan mo ng masama ang iyong kapwa ay maaaring ito ay bumalik sa iyo ng isang iglap. At ganito nga mga idol ang nangyari kay Marcolita. At ganito rin nga mga idol ang nangyari sa mga Duterte na ginawa nila ng hindi maganda ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos, pero sa kanila bumalik ang lahat ng karma. Kung kayo ang tatanungin mga idol, tama ba ang ginawa ng mga Iglesia ni Cristo na mag-rally at nagdulot ng matinding traffic at nakaabala sa ating mga kababayan at sa kanilang ipinakita mga idol? Masasabi ba natin at maituturing ba natin na sila ay totoong nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, o ang kanilang totoong minamahal ay ang kanilang samahan at ang kanilang politiko na kanilang minamahal? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi niyo naman mga idol ang inyong reaction at opinyon sa ating comment section.